May gatas pa sila sa labi, pero alam na alam nila kung ano ang in at out. At caring-carry pa nila, mga batang extreme fashionista. Oras na rumampa sa kahit na anong pampublikong lugar ang teenager na si Vanessa. Lahat daw napapalingon sa kanya. Para kasi siyang walking doll. Para siyang pambata pero fashionable. And compared dun sa mga, para siyang sa mga mapapanood mo sa anime. Manghang-mangha kasi super ganda yung hair niya. Ang ganitong fashion sense, una raw nauso sa mga kabataan sa Japan. Ang tawag dito, Lolita fashion. Pinaghalong style ng Rococo at Victorian periods. Kahit nasa bahay lang si Vanessa, ganito pa rin ang kanyang forma. Normally sa bahay, mas toned down yung mga suot ko kasi syempre ang hirap naman, ang dami-daming layers. It still follows the Lolita fashion aesthetic, pero hindi yung sobrang boom bongga. It actually caught my attention dun sa anime na nakita ko that they came out yung Gothic Lolita, yung suot nila. Nakita ko na isa siyang popular na street fashion sa Japan. Tapos nung nakita ko lahat ng mga pictures, naakit ako na parang gusto ko rin ganyan yung suotin ko. Dahil mahilig sa manika si Vanessa at may pagkakonserbatibo raw ang kanyang style, labis siyang nahumaling sa estilo ng pananamit na ito. Una, parang kasi I'm super fond of dressing up. Creative release siya for me kasi I get to practice my skills with sewing because I also make some of my clothes. May iba't iba pang sub-style o variation ang Lolita fashion. May tinatawag na Sweet Lolita. Eye candy ang mga outfit. Meron ding Punk Lolita o yung may pagka-rebelde ang forma. Gothic Lolita, mas mature ang dating. Samantalang Wa Lolita, yung Japanese-inspired. Hindi rin daw biro ang pagsusuot nito. Pahirapan. Inaabot ng hanggang 1 oras para magmukhang manika. Tiis ganda si Vanessa. Init. Tapos, yun nga, yung wig, minsan sobrang arte ko na ayoko talagang sabog. So, medyo lagi akong may dalang brush. Ang pananamit ang isa sa mga paraan para makagawa ng sariling identity o pagkakakilanlan. Kapansin-pansin na maraming mga menor de edad ngayon, tila fashion conscious na. Kamakailan, nag-trending sa Twitter ang isang non-celebrity teenager dahil sa kanyang mga fashion-related posts. Sa kanyang vlog site na Aaron Did Fashion, idinidetalye ng 14 anyos na si Aaron ang kanyang mga pang-araw-araw na outfit, dahilan para pag-usapan siya sa internet. Welcome to my room. Ito nga pala yung collection ko ng shoes, may mga sneakers. Pagbisita namin sa bahay ni Aaron, halos sandosena ang pares ng kanyang mga sapatos. May isang aparador siya ng mga damit. Ito yung prize possession ko talaga. Bago lumabas ng bahay, sinisiguro raw talaga niyang stand out siya. 1, 2, 3. At para dokumentado ang kanyang bawat pagporma, nagpapalitrato siya sa kanyang kapatid. Ang paborito niyang location, ang kanilang subdivision. Ang sabi po talaga nila, huwag ka magsusot ng damit na feeling mo ayaw mo yung parang nahihiya ka kasi buong araw, hindi mo feel yung suot mo. Bawat wardrobe na isinusuot ni Aaron, pinapangalanan niya, katulad ng flag dahil pinaghalong kulay ng watawat ang kanyang jaforms. Ang tawag naman sa isang ito, bluer than blue. All blue ang drama. Pero hindi naman daw kailangang maging mahal para makaporma lang ng kakaiba. Ang hahanapin niyo po talaga local brands kasi yung local brands naman po natin, mura po sila, tapos yung style po nila, hindi na rin po nalalayo doon sa mga international brands. Mahiyain daw noon si Aaron,
Pero dahil sa kanyang fashion blog, tumaas daw ang kanyang self-confidence. Gusto ko po maging stylist, celebrity. Tapos gusto ko rin po maging fashion editor sa high fashion na magazine. Malaking tulong din daw para sa kanya ang pagiging fashionista. Pangarap daw kasi niyang maging stylist at fashion editor balang araw. Itong pastel color na yellow, it's so very in this summer. Pastel colors are so in this summer. Dahil na rin sa trend, no, sa fashion TV, no, sa internet. So, at sa pagiging lucrative nito, no, itong pagiging modelo. So, maaga pa lang lumulublob na rito yung mga bata. Pero ang ibang batang fashionista, siniseryoso ang pagporma dahil kumikita na pala sila rito. Katulad ng magkapatid na Fiona, 13 years old, at Zian, 4 years old. We are fashionistas! Kapwa sila sumasa ilalim sa isang modeling training. Kahit mas bata si Zian, may mga pagkakataon pa raw na ito ang nagpapaalala sa kanyang ate na mag-ayos. This one? Maging sa pamimili ng isusuot, may sarili ng taste si Zian. I think yung mga ganyan nakakatulong sa self-confidence niya, tsaka sa self-esteem. Kasi palagi pag nakikita siya ng mga tao, sinasabi, oh, you're so pretty, ganyan. Natutuwa naman siya. At dahil daw sa kanyang pagiging fashionista at an early age, modelo na siya sa ilang commercial at fashion show. Pagamat paraan nga nila ito para ipahayag ang kanilang sarili, kung minsan ang kalabisan nagdudulot ng peligro. Ang magbarkadang sina Dave, 16 anyos, at si Faustin, 12 anyos. In daw sa kanila ang pagbubutas ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan o yung body piercing. Plato, platito. Hindi ako ganyan. Buhos mo na lang. At nakakagulat malaman na sila mismong magbabarkada ang bumubutas sa kani-kanilang mga katawan. Masakit? Hindi po. Anong paramdam? Mapde pagkatapos. Para sa kanila, pagpapakita raw ito ng katapangan. Natakot ka? Pero baka gusto mo tumuloy? Ano? Baka gusto mo tumuloy? Dahil bakasyon daw ngayon, sasamantalahin ni Faustin ang pagbubutas sa kanyang labi. Titiisin daw niya ang sakit. Parang wala lang ah. Pero konting sakit dito. Pero natitiis. Parang napupunit ko ng ano. Pinagsasabihin ka ng bakala. Tapos patunayan mo na hindi ka bakala, magpabutas ka. Sasabihin ako mga bakala. Bakala pala yun eh, bakala pala. Tapos nagpabutas ako na, nakita, lalaka pala yun. Paglilinaw lang, hindi namin hinikayat ang mga kabataang ito na gawin ang kanilang hiling. Tinanong din namin ang kanilang mga kamag-anak kung anong masasabi nila. Hindi, siya may gusto nun eh. Kailangan na ako magagawa eh. Siyempre kung ayaw mo, tapos siya rin yung may gusto. Ito tayo magagawa. Tabakasyon naman eh. Pagkatapos niyan, bawal na ulit sa school yun. Babala ng mga eksperto, ang pagbubutas o piercing sa katawan, ginagawa lang ng mga otorisadong tao dahil lubha itong mapanganib. Granting na malinis yung karayom, pero kung yung gumagawa ay hindi eksperto at hindi sterile yung term, magkakaroon ng infection yung mga batang yan. And number 1 is tetanus. Pwede yan mag-transmit ng bloodborne na sakit tulad ng HIV, hepatitis B. So, it's really infection at mataas ang risk nila pag sila yung gumagawa nun. Hindi masamang bigyan ng laya ang mga bata
sa kanilang pananamit. Ang hayaan silang matuklas ang kanilang pagkatao at estilo. Pero dahil mga bata pa sila, menor de edad, kailangan pa rin nila ng gabay. Lalo pa kung ang kanilang pagiging malikhain magdudulot ng peligro.